No! No! You don't! Pinigilan kong makapasok ng bahay si Sean. Hinarang ko ang kamay at katawan ko sa pinto. Binigyan naman niya ako ng masamang tingin. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, lalaki. Paano mo ba nalaman kung nasaan ako nakatira? At bakit ka nandito? Wala kang anak rito. Wala nga akong anak eh. Ma, nakita mo yung brief ko? Sigaw ng anak ko mula sa kwarto. Pwede ba, Charles? Tumahimik ka. May kinakausap ako rito oh. Sigaw ko pabalik. Nagtatanong lang eh. Nasaan ba kasi? Nandoon sa cabinet. Ma, wala tayong cabinet. Jurabox lang meron at itong karton. Ah! Pumasok ako sa kwarto at hinanap ang brief niya na nasa kama bago ko binalikan ang lalaki. Nasaan na ba ako? Tama. Wala akong anak. Wala kang anak rito. Umalis ka na. Sabay ngiti ko sa kanya. Bago ko pa sinara ang pinto ay hinarang niya agad ang kamay niya kaya naipit ito. Ouch! Ay, sorry. Sabi ko. Kasalanan mo naman. Bintang ko sa kanya. Kasalanan naman niya talaga. Read this. May binigay siyang envelope sa akin. Ano ba ito? Binasa ko iyon. It's a DNA test at 99.999% ang nakikita ko sa baba. May pangalan ni Charles. Pangalan ng lalaki. Alam ko namang anak niya si Charles. Masyado silang magkamukha. Unang-una ko palang kita kay Sean, alam ko na siya ang ama ng anak ko. Sa tingin mo maniniwala ako dito? Nasaan na yun? Wala na siya sa sala. Tiningnan ko ang kwarto at agad kong pumasok doon at nandoon si Sean, kinakausap si Charles. I am your father, sabi ni Sean. Sumandal naman ako sa pinto. Bumuntong hininga ako. Tignan natin kung maintindihan ka niyan. I want you to come with me. Anong pinagsasasabi mo? Tiningnan siya ni Charles na parang isang baliw na naghahamon ng away. Naghahamon ka ng away, pare? Kita mo bang nagbibihis ako? Tiningnan ako ni Sean na parang di makapaniwala. I told you, you don't have son here. You are mistaken, mister. Sabay ngiti ko na parang nanalo sa loto. Hinarap niya ako at tinila papalabas ng kwarto. Nakita mo ang nasa papel, di ba? Iyon ang magpapatunay. Ito? Tanong ko sabay pakita ng papel at pinunit sa harapan niya. Basura lang naman yan. Walang kakwenta-kwenta. If I were you, I'll give up. Wala kang mapapala rito. Wala kang anak rito. Mariin kong sabi at tinulak siya papalabas. Huwag ka nang pumunta rito ah. I can't give up just yet. Hinarap niya ako. I know you. Since the night I met you, I don't know if you remember, but we had made love and the result is Charles. I can take care of you both. You don't need to do this alone. Paano mo kami nahanap? Tanong ko pagpuputol sa sinabi niya. I have my sources. Sources? Meaning? Men, I ordered my men to find you. So, mayaman ka? Tumango siya. Tumango rin naman ako. I can provide anything. You don't have to worry. There won't be a problem. Meron. May problema. Mayaman ka eh. Ayoko sa mayaman. Nabubwisit ako sa mga katulad mo. I smiled at him. Wala kang anak rito? Di kita kilala. Sean? Di ko nga maalala kung ano nangyari sa bar. Let us be. I can give you money. Name it. I can give you what you want in exchange of my son. He's not your son. He is. Di mo siya anak. Di nga kayo magkamukha eh. I can give our son a better life. Really? Sarkastiko kong tanong. Alis na ako. Dumaan naman sa harapan namin si Charles dala-dala ang bag niya. May baon ka? Tanong ko. Pagkain. Pera? Wala. Bata, bibigyan kita ng pera kung sasama ka sa akin. He won't listen to you. Bumalik si Charles at agad na pumunta sa harap ni Sean. Halika na. Nasaan ang pera? Charles, ano bang ginagawa mo? Pinanlakihan ko siya ng mata. Ito ang tinatawag na Business 101, ma. Magkakaroon na ako ng pera. Bibigyan kita ng milyon basta sumama ka lang sa akin at iwanan mo na ang buhay rito. Iwanan mo ang nanay mo. Wow, ang ganda siguro sa inyo, mister, no? Charles? Oo, maganda doon. Mayaman ka siguro, no? Oo, mayaman ako. Kaya pala ang laki ng ulo mo. Biglang sinuntok ni Charles ang betlog ni Sean kaya pumilipit ito sa sakit. Aray, ang sakit ah! Masakit talaga. Tumawa si Charles at umalis na. Boss, ayos ka lang? May lumapit naman ng mga lalaki kay Sean at inilalayan siya. Natawa naman ako. I'm so proud of you, my son. Ayos lang. Nang nakabawi na si Sean sa sakit ay hinarap niya ako. I won't give up, I'll take responsibility.
Umiling ako habang nakangiti. Charles is not here anymore. I should be safe to say this. You don't need to. I asked you to get me pregnant. What happened that night is not a mistake or accident. I'm planning to have a child. I just need someone. Ikaw lang nakita ko doon kaya ikaw na lang. Stop this. Nasabi ko na noon sa'yo. Gusto ko lang mabuntis. Thank you though for giving me a wonderful child. You don't have to take responsibility for it. Part 1. Anak, sige na. Ang tanda-tanda mo na. Wala ka pang anak. Bigyan mo na ako ng apo, please. Pagmamakaawa ni Papa habang umiinom ako. Lasing na siya. Umiiyak na rin. Tumahimik ka nga pa, nakakairita ang boses mo. Sabi ko na lang sa kanya. Di agad ako nalalasing ligayan ng tatay ko. Ewan ko ba nung nangyari sa kanya. Ganyan ka naman kapagsalita sa tatay mo, Madi? Ba't ka ba ganyan? Nangihingi lang naman ako ng apo ah. Pa, kung makahingi ka naman ng apo parang napupulot ko lang yun sa daan. Bigyan na lang kita ng pera pang inom. Sabay lagok ko sa isang basong beer. Hindi. Iba talaga ang apo. Bigyan mo na ako. Pa, kay Catherine ka kaya manghingi. Sa kanya na lang may asawa yun eh. Huwag kang mag-alala. Magkakaupo ko rin sa kanya. Paog ang asawa niya. Bulong niya na parang ayaw niya pang iparinig sa akin. Pinaikot ko na lang ang mata ko at uminom na naman ng isang basong beer. Sige na, Madi. Sige na. Huling-hiling ko na ito bago ako mamatay. Natigilan na ako at ibinaba ang baso. Pa, hindi ka mamamatay. Seryosong sabi ko. Hindi ka mamamatay kasi masama kang damo, di ba? Hindi ako masamang damo. Ang bait ko kaya. Mabait ako. Mabait ka naman talaga pa. Sadyang masamang damo ka lang talaga. Sinamaan niya ako ng tingin. Basta, gusto ko mag-aapo. Ayoko ng ampon. Anak mo. Apo ko. Ganun. Dapat nalanalaitay sa kanya ang dugo ng mga Esteban. Ayoko. Anak ng po. Sige, ituloy mo. Ihahagis sana niya ang baso sa pader. Ituloy mo pa. Sinamaan ko siya ng tingin. Pabayaran mo naman yan, di ba? Anak kita, dapat libre ako kasi tatay mo ko. Wala nang libre ngayon pa. Dahan-dahan niyang binaba ang baso. Sige, magpapakamatay ako kapag di mo ko binigyan ng apo. Sige ka. Lasing ka lang. Sabi ko tinagod ang ulo. Hindi ako lasing. At nakatulog na siya. Bumuntong hininga naman ako. Inilipat ko siya sa kama bago ko linisan ang lamesa. Noong teenager pa ako, laging sinasabi ni Papa na huwag akong magbo-boyfriend. Nagkaroon ako ng isa pero pagkatapos nun, wala na. Hanggang sa nag-22 na ako, wala pa rin at ngayon gusto na niyang mag-asawa ako na ayokong gawin kasi nawalan na ako ng interes. May kapatid ako, si Catherine Esteban. Osario na ngayon, 20 years old, may asawa, maayos na pamumuhay, kaya lang walang kakayahan ng asawa niya mabuntis siya. Masaya ang buhay ni Catherine doon sa asawa niya at mukhang nalimutan na bumisita sa may sakit naming tatay. Hindi na ako nag-aral simula noong makapagtapos ako ng high school. Part-time job lang ang bumubuhay sa amin ni Papa. Ngayon, nagkasakit si Papa at sa aminin ko man o hindi, mamamatay na siya. Wala akong panggamot. Di ko nga man lang siya madala sa ospital. At ngayon, manghihingi pa siya ng apo? Dagdag gastusin lang yun. Mahal ko ang tatay ko kaya lang makulit siya. Ayaw niyang dalhin ko siya sa ospital kahit alam kong wala akong pera. Kailangan ko pa rin siyang isugo doon pero ayaw niya at ang sabi lang niya ay ipunin ko ang pera para sa lamay niya. Marami na siyang nagawa sa amin ng kapatid ko. Pinalaki niya kami mag-isa. Ang pagsunod sa utos niya ay alay ko bilang kapalit sa pagtitiis niya sa amin. Narinig kong nagsasalita si Papa sa kwarto kaya agad akong pumasok. Beth, balik ka na. Nandito na si Madi. Nagsasalita siya kapag tulog, lalong-lalo na kapag lasing. Napakaingay niya basta lasing siya. Beth? We shouldn't talk about her. Dati pa, nanghihingi si Papa ng apo galing sa akin. Hindi ko alam ano ang pinaplano niya pero gusto kong tuparin yon. Bumuga ako ng hangin at nagbihis sa kwarto bago ako umalis ng bahay. Ako si Madison Victoria Esteban. 22 years old. Sisiguraduhin kong mabubuntis ako ngayong gabi. Sean's point of view. I don't want to be here. Tatakbo sana ako pabalik sa kotse pero pinigilan ako ni Luis at nahawakan niya ako sa kamay. I don't want to be here. Will you stop? Pinagtitinginan ka na ng mga tao oh. Inis na namang sabi ni Luis.
At ang kakambal niyang si Lucas. Ayoko nga, alis na ako. Naiiyak na ako. I don't want to be here anymore. I don't like parties, crowds, and bars. I hate them. Ayoko ng maingay. Ayoko ng mabaho at lalong-lalo na ayoko ng mga tao. Sean, you need this. You're not a kid anymore, okay? 23 ka na. Sabi naman ni Luis habang hinihili ako papasok. Give this one a chance, will you? It's not like we want to be here with you. Saad ni Lucas. Why are you doing this? I know I can't stop them. Kung kaya ko lang silang pigilan, dapat ay nasa bahay lang ako ngayon. This is for your own sake, cousin. Luis smiled at me as we entered the bar. Umupo kami sa mga upuan. I really don't like here. Umupo naman ako dahil sa naaamoy kong usok na mula sa sigarilyo. We should get a VIP room. I don't like here. Nandito lang kasi kami sa lugar na para sa mga commoner lamang. No, we won't. You can find a girl if you stayed in a room. Saad ni Lucas at umupo sa tabi ko bago umorder. Sumasakit ang mata ko sa mga ilaw at dagdagan mo pa ang ingay. Biglang may grupo ng babae na lumapit sa amin. Hi Luis at Lucas, who's with you? Oh girls, this is... Hey, are you okay? Nakayoko na kasi ako. Hinila ni Lucas ang buhok ko pataas para makita ang mukha ko. Nahihilo ako. No, you don't. Di ka pa nga nakakainom. Uminom ka muna. Umiling ako. Ayoko. Here's your order, sir. Nilatag sa harapan namin ang iba't ibang inumin. Cousin, you should listen to Lucas. We will never be going to let you go if you're still a virgin tomorrow. I'm not a virgin. Sigaw ko na narinig ng mga babae na ngayon ko lang napansin na nakaupo na pala sa aming lamesa. Ngumisi lang si Luis at inabot sa akin ng isang baso ng alak. Drink it. Get drunk tonight, cousin. Tiningnan ko si Lucas at kausap na niya ang mga babae. Uminom ako ng alak na agad kong naibuga kay Lucas. The heck? Sorry. Sabay ubo ko. Mukhang nabulunan ako. This isn't gonna work, Luis. I told you. We shouldn't have come with him. Kalma ka lang, Lucas. Sean, are you okay? Tumango lang ako. Oh my God, Sean. Sean Nicholas Montesilva, right? Saad ng isang babae. Tumango naman ako. Oh my God. We've never seen you here before. Hi, I'm Letty, Rachel Cruz. Sabay lahad niya ng kamay. Hi. There's your girl. Pulong ni Luis. What? Lucas, let's go. What? Hey! Luis grabs Lucas and his girl and disappeared. Wow, it's really you, Sean? Umupo siya sa tabi ko. Can I call you Sean? Tumango naman ako. I've never seen you here before. I thought you are the kid of guy who stays at home. I am. Umirog ako ng konti dahil sa ramdam ko na ang dibdib niya sa braso ko. You're the shy type, am I right? Nanindig ang balahibo ko na maramdaman ang init ng bibig niya sa tenga ko. You're famous. Do you know that? Now, she's playing with my hair. I know that but I still doubt it. Look at them. Bulong niya. Napatingin naman ako sa paligid at lahat sila'y nakatingin. Di pa nila pinapahalata. Ang halata kaya? Wala namang makikita dito. Siguro nanonood sila kung papaano pagsamantalahan ng isang babae ang virgin na lalaki. Ang gandang palabas, no? Worth it ba? Some of them are jealous of you. Some of them jealous of me because I'm here with you. Inabot niya sa akin ng isang basong alak. Drink. I know you are shy but you have to change for better or for worse. She smiled at me. I seem to like her. I like her smile. It gives me chills. I drink it. We talk about other stuff and I was laughing with her. She always joke about getting married and the type of guy she wanna be married to is like me. She also joke about me being her boyfriend if I wanted to. Kung magmahal daw siya, totoo. At di niya daw ako lolokohin. Sasaya lang daw ako araw-araw sa piling niya. I've never talked to a girl like this because everyone always seems plastic to me. I'll just go to the restroom. Tatayo na sana ako nang bigla akong nahilo. Natawa naman si... Babaeng kausap ko. Inalalayan na ako papuntang restroom. Salamat. Sa labas lang siya naghintay. Ilang minuto pa ang nakalipas bago ako lumabas. When I got out, I saw her with a guy. They are kissing next to the door where I get sa mata niya. Sean, let me explain. I smiled at her. No need. Excuse me. Umalis ako doon. Susundan sana ako ni Rachel pero pinigilan siya nung lalaki. Nawala ang ngiti ko. She's just like the others. Plastic. Pumunta ako sa counter at doon na umupo. The strongest one you have. Sabi ko na lang sa bartender.
Are you sure, sir? I just smiled at him and nodded. Muddy's point of view. Nang makapasok ako sa bar, ay bumungad agad sa akin ang mga taong naghahalikan sa gilid ng pinto. Ganadong-ganado sa halikan, no? Di ba kayo nagsasawa sa isa't isa? Bitter lang? May narinig akong nagsalita. Di ko naman pinansin. Di ako bitter. Nilagpasan ko ang mga naghahalikan at pumunta sa bar counter. Ayokong mabawasan ng pera ko pero kailangan ko ng pampatulak, pampalakas ng loob sa gagawin ko ngayong gabi. Mukhang kulang pang ininom ko sa bahay kasama si Papa. Counter, halika rito. Tawag ko sa lalaking gumagawa ng inumin. Bartender ako, ma'am. Sabi niya. Counter nga. Ano ba sabi ko? Isang can ng beer. Sabay bigay ko ng pera. Alam kong walang magagawa ang isang can ng beer sa akin pero sige na lang. Ito, ma'am. Tumango ako at kinuha ang beer. Binuksan ko iyon at nilagok. Ngayon, saan ako maghahanap? Tiningnan ko ang mga katabi ko. May katabi ako sa pagkabilang gilid. Hoy, counter! Tumingin naman sa akin yung lalaki. Ako po ba, ma'am? Bakit? Sino pa ba? Ma'am, counter po, hindi bartender. Oo nga, ano bang sabi ko? Mali. Ang ibig kong sabihin, kanan? Kaliwa. Tanong ko sa kanya, ano po ba ito? Kanan o kaliwa, pili ka lang. Nakasalalay sa iyo ang magiging ama ng anak ko. Counter? Kaliwa. Tumingin ako sa lalaking nasa kaliwa. Nagsasalita siya sa counter. Ang gwapo niya, ha? Uy! Uy! Tumingin siya sa akin. Pak! Ang gwapo nga. Ito ang magiging ama ng anak ko. Jackpot. Yes? Anong pangalan mo? Tanong ko sa kanya. Kumunot naman ang noon niya. You don't know me? Umiling ako. Tumawa naman siya. Laos na galaw pero nakaka-interesado. Anong ibig niyang sabihin doon? I'm Lucas Rivera. You are? I'm Muddy. Just Muddy? Tumango ako. Tumawa siya at tinignan ako mula ulo hanggang paa. You are a commoner. Kumunot ang noo ko sa tanong niya pero tumango na lang ako. May gusto lang sana akong hilingin pabor. Oops, bago yan. Ako muna ang hihingi ng pabor. Tumayo siya. You see, I need you to keep an eye on him. You understand? Kumunot ang noo ko. Ba't ko naman babantayan yan? Kaano-ano niya ba yan? Oh my God! What am I saying? You can't understand English? I can, and I will do it just after this I'll ask for. Payment? Don't worry. Here, this is still partial. I'll be right back. Inabot niya sa akin ng pera bago umalis. 5,000. Not bad. Umupo ako sa tabi ng lalaki na babantayan ko. Inangat niya ang ulo niya. Mapapungay na ang mga mata niya at namumula na siya dahil siguro sa kalasingan. Who are you? Tanong niya. I'm Muddy. Muddy? Ngumiti ako at tumango. Ikaw? Di mo ako kilala? Bakit? Mukha ba akong tao na magtatanong kahit na alam ko na ang pangalan? Tumawa naman siya. Ganun ba ako katanga sa paningin ninyo? Then, you are the first one. I'm Sean Nicholas. Are you famous or something? Kinain ko ang pulutan na meron siya. I don't know. Nice to meet you. Sabi ko na lang. Ay, ngumiti na siya. Hello? I'm Sean Nicholas. I know, you've just said it. You can call me Nico. Napangiti naman ako. That's cute. Yeah, my mother used to call me that, even till now. But I want her to stop because it's for kids. I think Nico suits you well. You look cute today to me. Am I? Tumango ako. Hey, will you do me a favor? Can you take me home? I don't want to be here. I'm still young to be in here. Why? How old are you? 23. Natawa naman ako. 23? Now I can see why your mother calls you Nico. She'll be mad if she finds out I broke the curfew. It's already 10 p.m. I'm making her worried. Tumango naman ako. Bigla naman siyang tumayo. Come on, let's go. We should find your friend. I don't have friends but I have cousins though. Then, we should wait for them. I don't wanna. Naglakad naman siya papalabas. Napapuntong hininga ako at sinundan siya papuntang labas. Air. I really like the air. Wala nang amoy ng sigarilyo. Nagsimula naman siyang maglakad papaalis. Where are you going? Home. Sagot niya. Sinundan ko naman siya at naglakad sa tabi niya. Where's your home? Natigilan naman siya at napatingin sa paligid. It's around here somewhere. What did you use when you got here? We used Lucas' car. Then, it should be far.
Nagsimula na naman siyang maglakad. I don't want to go back there. The smoke, it's killing me. Tumango naman ako. I understand. Nilahad ko ang kamay ko. Hold my hand. Don't let go. Just follow my lead, okay? Sabay ngiti ko sa kanya. Tinanggap naman niya ito. Maddie's point of view. Come on! Hinila ko siya dahil ang bagal niyang maglakad. Are you okay? I'm feeling dizzy. Sagot niya lang. I know. We could grab some food. Where? There's no restaurant around here. Sabi niya sabay tingin sa paligid. Medyo malayo na kami sa bar at napunta na kami sa park. Maraming Christmas light dahil papalapit na rin ang Pasko. Who needs a restaurant if you have street foods? Sabay ngiti ko. Come on! Hinila ko siya papunta sa mga kainan. Pumili ako ng isang kanin doon na nagbebenta ng goto. Goto nga ate, 2. Sabi ko sa tindera. Sit here. Pinaupo ko siya sa tabi ko. Where are we? At the park. I can see that, but why are we here? You're gonna eat goto if you want to make the pain lesser, okay? Tumango naman siya. Marami naman akong pera ngayon kaya wala lang sa aking manlibre ng goto. This place, I've never been here before. I'm an introvert. I never go out. I like playing video games. How about you? I like something cute. At ang cute niya? I like the way he changes the topic and open another conversation. Dinala ng tindera sa harapan namin ang goto. Eat up. It tastes delicious, believe me. Nagsimula akong kumain kaya nagsimula na rin siya. Wala naman siyang reklamo sa pagkain at parang gustong-gusto nga niya. Uminom naman ako ng tubig pagkatapos kong kumain. Are you one of them? One of what? Kumakain pa rin siya at nakatingin lang siya sa bowl. Kumuha naman ako ng tubig para sa kanya. You know? Plastic people, fakes, who only uses me for their own sake. Kumunot ano ako sa sinabi niya. Di ko pa maintindihan noong una. No, I'm not. I'm just here because of a job. Tumangko naman siya at uminom ng tubig. You don't want my money? Natigilan ako. I don't want it. What do you think of me? Gold digger or something? Do you think I brought you here so I can rob you? Tumingin ako sa tindera. Ate, mukha ba akong magnanakaw? Dahan-dahan namang umiling si ate. Hindi naman pala eh. Pinalik ko ang tingin kay Nico. Pinayaran ako para bantayan ka, yun lang yun. Maybe you just like them? Talking to me, being nice to me but they have their own secret agenda. Nagtiimbagang naman ako sa sinabi niya. What do you think is my secret agenda? Seryoso kong tanong. You know, like the others. What? Say it. Like the others, you only want my money like them. Tumawa naman ako at kinuha ang pera na binayad sa akin ng pinsan niya. Nagbayad muna ako sa tindera bago ko nilagay sa lamesa ang 5,000. Do you think I'm one of them? Tumayo na ako. Bakit, hindi ba? Tiningala niya ako. Well, mister, not everyone wants your money. I'm not them. You barely know me. You can't judge me that easily. I said that and walked out. Ayoko talaga ng mga taong kagaya niya. Hinuhusgahan ako kahit di naman ako kilala. At ba't ba nagtsatsaga ako sa kanya? Maghahanap na lang ako ng ibang lalaking bubuntis sa akin. Kakalimutan ko na lang yung Lucas. I don't need him. Sayang, gwapo pa naman. Magandang jeans pa naman sana. Wait, natigilan ako nang pigilan ako ni Nico. Hinawakan niya ang kamay ko at hinarap ako sa kanya. Sorry, I didn't mean it. Sabi niya, nag-iwas ako ng tingin. Ba't ba ang cute niya sa paningin ko? I'm sorry. Bigla naman niya akong niyakap. Sorry, I think he's being so clingy. But that's okay. I find it cute. Pinigilan ko ang tawa ko at niyakap siya. He felt relieved. It's so warm. Mas hinigpitan niya ang yakap at tumagal pa ito ng ilang minuto. I like it here. Tinignan niya ako sa mata. With you. Napapikit naman ako. I feel it too. The warm? Warm inside my heart. I've never felt like this before. It's warm, yeah, but I know it's more than that. Dinilat ko ang mata ko. Ang mga Christmas light ay nakikita ko sa mata niya. I smiled at him. What a beautiful sight. Does he feel it too? The warm? Warm from inside our hearts? I could hug you forever to stay warm. It's getting cold out here. Bulong niya na agad na nakapawala ng ngiti ko. Bumuga ako ng hangin at tinulak siya. What a stupid fantasy, Maddie. Naglakad ako papunta sa tindahan ng mga jacket at bumili ng 2 jacket. Nasa sayo ang 5,000? Tanong ko kay Nico. Tumango naman siya at pinakita sa akin. Pinayad ko yun sa tindera.
Sinuot ko na ang jacket. Tinulungan ko namang maisuot ni Nico ang jacket niya. Mukhang nahihirapan siya eh. Napangiti ako sa suot niya. Ang cute niya talaga. Halika, upo tayo doon. Umupo kami sa isang upuan na tiningnan ng mga kumikinang na ilaw. This is a beautiful place. I can go here every day. Sabi niya. Napangiti naman ako. You're right. Tiningnan ko siya at mapupungay na ang mga mata niya. Are you okay? Hinawakan ko ang mukha niya. Ang lamig. Di ko tuloy maramdaman kung nilalagnat siya o ano. Nilipat ko ang isa kong kamay sa noo niya at ang isang kamay ko ay sa noo ko. Pinagkumpara ko yun. Parang pareho lang naman. Mukhang wala ka namang lagnat. Kinuha ko ang kamay ko at nilagay yun sa likod ng ulo ko. Mukhang di ko na magagawa ngayon ang misyon ko. Pumikit ako. Mukhang napapagod na rin ako. Maddie? Can I hold your hand? Agad akong napadilat at napatingin agad sa kanya. Mukhang lahat ata ng antok ko nawala. Why? It's warm. I think I hope something. Too much. Kinuha ko ang kamay niya at tinawakan yun. Pinagsalikop naman niya ito. It's better. Sinandal niya ang ulo niya sa balikat ko. Napangiti naman ako sa ginawa niya. Tumingin siya sa akin. You're smiling. Are you happy? Tanong niya. I think this is fun. Sabay tingin ko sa kanya pabalik. Mas maganda ka kapag di ka nakasmile. Binalik niya ang pagkakasandal sa balikat ko kasabay ng pagwala ng ngiti ko. This jerk? Ang bango mo rin. Dagdag niya pa. No! No. Maddie, why are you smiling again? I can't stop it. Nakagat ko na lang ang labi ko. Are you okay? Tanong ko. I just want a warmer bed. Sagot niya. Well, wait for your cousins. Nah, I want to go there. Sabay turo niya sa isang building. It's an hotel. Napaisip naman ako at napatingin kay Nico. Hey Nico? I want us to make love tonight. Nasabi ko na lang. Napatingin naman siya sa akin kaya tumingin rin siya sa akin. I know it sounds crazy. Sure, why not? As long as it's you. There won't be a problem. I like you too. Sabi niya. What do you mean by that? You asked me tonight because you like me, right? I like you too. Pakasal na tayo bukas. Natawa naman ako. He's sure drunk. John's point of view. Nagising ako dahil sa tunog ng cellphone ko. Agad ko yung kinuha at sinagot kung sino man ang nasa cellphone. What the heck, man? Where are you? Agad kong nilayo ang cellphone na nilagay sa tabi ko. Gusto ko pang matulog. Antok pa ako. Man, I'm sleepy. Sagot ko na lang. Where are you? Home. No, you're not. Where did you go last night? Last night? Agad akong napadilat. Nasa bar ako kagabi kasama sa Lucas at Luis. What happened? I don't remember anything. Man, where are you? Tumingin ako sa paligid. I think this is a hotel? Siguro, dito ako pumunta pagkatapos kong malasing. Never mind, I know where you are. Bumalik naman ako sa pagtulog. Hanggang sa nakarinig na lang ako ng pag-uusap. Dumilat ako at nandito na sila Luis at Key. Umupo naman ako na agad kong pinagsisihan. Ang sakit ng ulo ko. What happened? Tanong ko sa kanila. No, you tell us what happened here. Sabi naman ni Lucas. What did you do? Dagdag ni Luis. Napatingin naman ako sa kama at nagulat ako dahil may konti yung dugo. What happened? Takang tanong ko. Pumunta si Luis sa banyo at agad naman bumalik na nakangisi. You experienced heaven, cousin. Congratulations. What? Gulat naming tanong ni Lucas. May gumamit ng shower kanina. Tumingin-tingin naman sa Lucas sa paligid. Ano bang hinahanap niya? No doubt about it. May babae kang ang dala. Look at yourself. You're completely naked. Nalaki ang mata ko at tinabunan ng katawan ko ng kumot. Oh my God! The important thing is not here. Saad ni Luis. What is that? I asked. Protection. What the? Are you serious? Tanong ni Lucas at naghanap sa basurahan. Di ka gumamit ng protection? Galit na tanong niya. Protection? What's that for? Tumawa si Luis habang si Lucas ay di maipinta ang mukha.